Alam nyo bang may video ako na nagkamali ako sa nasabi kong lugar? At dahil sa pagkakamali na yon, mas lalong maraming tao ang nakadiskubre doon sa Tagum Paraiso na napuntahan namin. May ilang nakapanood din na nagtama sa atin kung saan ba talaga yung lugar na yon at kung saan mas madaling dumaan. At eto nga pala yung video na yon, yung sa Laiban River kung saan sinabi kong libre ang lahat. Kaya para maitama ay bumalik kami sa lugar na to para masabi namin kung saan ba talaga to at masubukan din yung suggestion ng iba nating mga kaibigan kung saan daw yung malapit na daan. At yung malapit na daan na daw na yon ay dito kung saan meron tayong kailangan tawirin na 8 hanggang 9 na sapa o maliliit na ilog. At eto nga yung nakikita nyo sa video. Sinubukan ko, sinubukan namin, kasama ang Rap and Rides at iba pa nating mga tropa. Nung una walang problema, lahat kami masaya at game na game kasi gusto namin matuklasan mismo sa mga sarili namin kung ano yung sinasabi nilang malapit na daan dito. Gusto rin namin ma-experience kung paano nga ba tumawid doon sa sinasabi nilang 8 o hanggang 9 na sapa o mabababaw na ilog. At bukod pala doon ay hindi rin biro yung mga pabulusok, pababa, paahon at malubak na daan dito. Kaya hindi kayo pwede pumunta rito kung hindi maayos yung mga preno nyo o wala sa kondisyon yung mga motor nyo. Babago-bago yung lalim at babaw na kailangan yung tawirin kaya kailangan ng tulong ng ibang mga tropa. Yung iba sinusukat muna kung saan maganda dumaan, yung iba naman kinakailangang itulak, alalayan para lang talaga makarating kami sa dapat naming puntahan. At bago tayo magsimula, baka may alam pa pala kayong ibang lugar na masarap puntahan, masarap dalawin na bisitahin, comment nyo lang sa video na to para ma-check out namin at ma-check out ng buong grupo. Andito tayo ngayon, babaybayin yung Martisim para ma-check out kung tama talaga yung sinasabi nila na may shortcut daw dito papunta sa Laiban at masyado daw malayo yung ikot sa may bandang Daraitan. Kasama ang motor nating si Pangarap, si Mrs., ang Rap and Rides, Team 1870, si Josh Birador, si Red X, si Tom TV, si Paring Tom, si DK, Tropang Tagisan, at ilan pang malalapit sa ating kaibigan. Nandyan din syempre palagi ang mga kagrupo ko sa 1870, katulad nila Kuya Husky, DJ Mango, Ponteng at si Boss Rolly. Sa simula pa lang ay makikita nyo ng hindi biro yung mga pagdadaanan namin. Pero syempre kami, no mga oras na to, wala kaming kahit anong kaalam-alam. Wala kaming ideya o ano yung itsura ng mga dadaanan namin. Basta ang nasa amin no mga oras na to ay gusto namin malaman yung sinasabi nilang shortcut dito papuntang Laiban. Kala nga namin nung una, puro patag at kalsada lang. Kaya sabi namin, basic na basic at sobrang dali talaga. Siguro tama nga yung mga nasa comment na mas okay dumaan dito. Nung una, bumabati pa kami sa lahat, masayang masaya at ang the best dito ang babay talaga ng mga tao. Babatiin ka rin nila hanggang sa nagsimula na ang aming kalbaryo. Maputik na yung daan, malubak na. Nung una, akala ko nga sobrang babaw ng ilog sabi ko sa isip ko, wala, sobrang basic. Lalo't naka ADB 160 tayo, kayang-kaya yan ni Pangarap. Mamaniin kumbaga. Bagamat naka-scooter, alam naman nating sabi nila na pang-adventure daw yan. Kaya game, tuloy ang biyahe. Kaso hindi pa man umiinit yung mga gulong namin kakaandar ito na naman, isang ilog na naman natatawirin hanggang sa makita namin si Kuya. Si Kuya ang may pinakamalaking papel sa amin ngayong araw at sa biyahe na to. Nung una dito natawa pa ako kasi nga ang lalim medyo ng pangalawang ilog na tatawirin pero nakita namin itong tulay. So sabi namin hindi counted dyan, madaling-madali. Kasi dito medyo malalim yung tubig tas ang lalaki ng bato nung nasa baba. So kung susuungin namin ang mga motor namin itatama yung ilalim. At medyo delikado yun para sa mga makina ng mga daladala naming motor. Pagtapos niyan, aware ko na may mga ibang ilog pang dadaanan pero nakakuha ko ng pag-asa dun sa tulay. So ang isip ko ay baka mas madali na yung mga susunod. Dito nga may tulay So yung mga susunod may tulay pa. Hanggang sa makarating ulit kami dito sa pangatlong ilog. Nung una ayos na ayos pa game na game. Nagtanong pa ako dito kila ate sa may tindahan kung tama ba yung way namin palaiban at tama nga daw. Nasa pangatlong ilog pa lang daw kami ng mga oras na to. May mga ilang ilog pa po dadaanan namin? 6 pa po. 6 pa? Wala po. Ayoko na! Let's go, Bes! 6? Bira! Pero hindi naman po malalas. Di ba lang? O diba? Si ate na mismo nagsabi, 6 na ilog pa pagtapos namin makatawid sa ilog na to. Hindi naman daw masyado malalalim so expect namin mabababaw. Kasi dito sa pangatlong ilog medyo mas madali. Medyo basic, medyo easy. Nakakatawa, nakakapang-asar at medyo komportable pa ako sa mga oras na to. Pero alam ko sa sarili ko na parang hindi na to shortcut. Sabi nyo sa comment, mas madali yung daan dito. Hindi ko kaya dyan. Yung pala
hindi madaling daan dito ah. At eto pa ang malupit, hindi pa man kami nakakalayo, ayan, ilog na naman o sapa na naman na kailangan tawirin. Dito medyo nag-alala na ako kasi nakita ko malawak yung sapa o yung ilog. Nag-aalala ako syempre unang-una para sa motor nating si Pangarap. Pangalawa para dun sa mga kasama nating may maliliit na motor. Nagbibiro pa nga ako sa mga tropa dyan na bakit pa kami tutuloy, dyan pa lang pwede na kami maligo o pwede na kami mag-stay, total yan lang naman yung gusto namin puntahan. Hindi biro dahil medyo malalim yung tubig dito at malawak yung tatawirin. Buti na lang may maliit na daan sa bandang kaliwa kung saan nakadaan yung maliliit na motor. Naka-shortcut sila pero sumuong pa rin sa tubig. Dyan sa partingan yung medyo mabato sa kaliwa na may tuyo, ayan, dun dumaan yung maliliit na motor habang kami tumuloy sa pagsuong dito. Nag-wild na medyo dito si Pangarap at nagparamdam na medyo nahihirapan na. Mga trip mo sa buhay, boss ah. Oh, yan ah. Let's go guys! Kaya niyan! Ano ba? Kaliwa na, kaliwa! Doon daw, doon Waldo. Diretso. Ay, ganito. Bubulpihin kita, harang ka pa eh. O, diretso. Diretso. Tom TV! Jet ski! Diretso. Hey! Dapat kasi sa kanan na. Uy, nice na baby! Lalim. Kanan. Oh, lupet! Iba ka talaga, Jesus! Sabi nila shortcut, mas mahirap dito pre. Uncharted territory pare. Ano to, babe? Pero sa totoong buhay, dito lang pwede na tayo mag-camping eh. Oo nga. Di ba? Kasi kung may dumadaan dito, tingnan mo, halos tayo lang naman yung gumulo ng ilog eh. Pagkatapos makatawid lahat, akala ko ayun na yung pinakamahirap na part na pagdadaanan namin, yung pang-apat na sapa na yun. Pero hindi pala, dahil dito sa panlima, ito talaga yung magiging pinakamahirap. Bukod sa sobrang lawak niya, mas malalim na yung tubig dito. Nakatawid na ibang mga tropa, napasubo na sila kaya no choice. At dahil rapid rides tayo, tinawid pa rin namin yan ni Pangarap habang sakay-sakay ko si Mrs. At dito nga sa video na to, makikita nyong nag-i-struggle na nga kami sa pagtawid. At ang pinakamasakit na nangyari sa akin dito, tumama yung ilalim ng motor ko sa malaking bato kung saan bumigay yung spring ng center stand ko. Nung una nag-aalala ako kasi nga may kumakalampag sa ilalim. Iniisip ko, naku baka nadali yung makina ko. Pero buti na lang pag-check ko, yung center stand lang yung nadali. Lumaglag siya at nawala na yung spring. Siguro pag tama, kumalas o naputol, kaya ganun yung nangyari. At dito na magbabago ang lahat. Dito na magbabago ang kwento at dito na magbabago ang desisyon ng buong tropa. Naalala nyo si Kuya kanina? Yung nakasabay namin na nakamotor? Alam nyo bang simula na nakasabay namin siya simula sa unang ilog ay buong biyahe na siyang gumabay sa amin. Inalalayan niya kami, tinulungan hanggang sa makarating kami rito sa panglimang ilog kung saan napag-usapan namin na tama naman daw. Laiban talaga tong pinuntahan namin, yung Laiban River o yung ilog dito sa Laiban. Pero dito nalaman namin na hindi pala talaga dito yung Laiban Dam kasi yung Laiban Dam daw ay nasa Sitio Manggahan, Barangay Darai. Sa puntong yun, nasabi kong mali pala talaga ako sa nasabi ko sa nakaraang video. Hindi pala Laiban River yung ilog sa may Laiban Dam. O kumbaga hindi pala ayun yung Laiban, yun pala ay Sitio Manggahan. Kaya dito cleaner na sa amin ni Kuya kung saan ba talaga kami papunta. At yun nga, sinabi namin na sa Laiban Dam talaga kami papunta. Sabi niya, babalik daw talaga kami. Nasa panglimang sapa o ilog pa lang kami pero halos nag-i-struggle na yung lahat kaya napagdesisyon na bumalik na lang ulit. Malaking shoutouts nga pala ay Kuya na voluntaryong sinamahan at inalalayan kami buong biyahe. Kung sakaling mapanood mo to, thank you sa iyo Kuya. Guys, wala siyang hiningin bayad o kahit anong kapalit sa tulong at pag-alalay sa amin. Ganun kababait yung mga tao dito. Ito nga pala sila Kuya. Dahil itong si Kuya na nakamotor na beat, siya'y nagpaliwanag ng gusto. Taga Sitio Manggahan daw siya. At in-explain niya sa amin lahat ng maayos. Na magkaiba yung lugar na Laiban doon sa may Laiban Dam sa Sitio Manggahan.
Sinabi niya rin sa amin na iba yung ilog dito at iba yung ilog doon. Kumbaga magkaibang ilog talaga sila. At ang punot dulo, mali talaga ako sa nasabi ko. Kaya sa susunod, hindi na ako magmamarunong sa pag-google map. Ipapaubaya ako na talaga to kay Boss Rolly para hindi kayo malito. Pero sa isang banda, alam niyo bang thankful ako sa pagkakamali na yon? Dahil doon, mas maraming tao ang nakaalam doon sa tinatagong paraiso ng Sitio Manggahan. Dahil sa pagkakamali na yon, ayon kila Kuya Archie at kila Ate Ai, nakatulong tayo sa mga lokal dito na magkaroon sila ng munting kabuhayan. Naalala niyo ba si Kuya Archie, yung lalaki naka-blue? Siya yung lokal na napagtanungan namin kung saan pwede tumuloy nung unang beses na pumunta kami rito. Siya rin yung lalaking may buhat ng lamesa at siya yung caretaker doon sa campsite na natuluyan namin. Si Kuya Archie at si Ate Ai, silang dalawa yung nag-asikaso sa amin nung unang beses na pumunta kami rito. At tulad ng dati, sila pa rin yung nag-asikaso sa amin sa pagbalik namin dito. Ganun pa rin ang ilog dito sa Sitio Manggahan. Sobrang linis, sobrang payapa, sobrang tahimik at sobrang ganda. Ang kaibahan lang sa pagbalik namin dito, si Kuya Archie na dating caretaker at nagbuhat sa amin ng lamesa, meron na silang mga munting kubo. Sila ni Ate Ai at ang pamilya Pranada. Sila yung pwede nyong kontakin o hanapin oras na pumunta kayo rito. Libre ang ilog, libre ang pagpunta rito, wala kayong babayaran na entrance o walang maniningil sa inyo. Nasa sa inyo din kung gusto nyong kumuha ng kubo. Ang kagandahan lang ay makakatulong tayo sa kabuhayan ng mga lokal dito at maaasikaso nila tayo. Meron ding aalalay sa atin habang nandito tayo. So paano? Ayos ba yung pagkakamali ko? Maraming salamat sa panonood ng mga video ko ha. Hanggang sa susunod na vlog. Yeah!